Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. This is another reading. Ngayon, gagawa tayo ng monthly reading for the month of June. So, this is a love reading for the month of June. So, unahin natin yung sign na Pisces. Okay, pataas. So, Pisces sign. Pisces, hindi lahat ng Pisces maka-resonate dito. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers ng Pisces, pwedeng kayo to at hindi sila Pisces. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Pisces, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please don't forget to check your placements. Sun, Moon, Rising, Venus. Watch your other placements, especially your Moon sign. So, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So anyway, Pisces, ano yung nangyayari ngayon and ano yung pwede mangyari this month of June or in the near future? For Pisces, love reading, month of June, Sun, Moon, Rising, Venus. Pisces, I will going to pull Oracle card sa side mo. And this is, tignan natin kung anong pwede mangyari for the month of June. So let's see. I feel the same way. So, ito yung gustong sabihin sa'yo ng may tiyang person mo. Finality, farewell, leave behind, closure. Okay. Runner, codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. So, may problema talaga kayo, Pisces, ng person mo. So, tignan natin sa Tagalog version ng kung ano yung gusto niya sabihin sa'yo. Alam mong hindi pwede ang ipagpatuloy pa ito. Alam kong niloko kita pero ayoko mawala ka. So, dapat isa lang to pero dalawa yung nahulog. But anyway, kunin natin yan. So, feeling ko dito, sinasabi niya dito na I feel the same way. Mahal ka niya. Mahal mo siya, mahal ka niya. Pero, meron nang natapos dito sa inyo, Pisces. Like, may closure na. Pareho siguro kayo talaga na sinabi na nga dito na alam mong hindi pwede ang ipagpatuloy pa ito. So parang nag-usap talaga kayo na maghiwalay kasi hindi na pwedeng ipagpatuloy pa tong relasyon na to. Pero pareho kayong nararamdaman like mahal niyo yung isa't isa. Kaya lang hindi ko lang alam kung sino to, ikaw ba to na parang you just really wanted to walk away from this. Because this is the runner. You are listening to your ego. So, parang final na to, ito na to. May umalis na. Siguro hindi mo siya, siguro nung time na nakipaghiwalay na siya sa'yo or nung naghiwalay na kayo, hindi mo na siya kinausap. Parang tumahimik ka na. And, parang hindi mo na siya, parang hindi mo na parang pinakinggan yung paliwanag niya kung bakit or something like that. Or nag-end kayo, kumbaga para sa kanya gusto niya mag-end kayo ng maayos. Pero para sa'yo, nagalit ka kasi nasaktan ka sa mga nangyari. So tignan natin ano yung nangyari. What happened? Pisces. June love reading for Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus. June love reading, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus.
So, okay. The cycle has already ended na pala talaga sa inyo. At pinag-usapan nyo talaga to. Nag-usap kayo nito, Pisces. Feeling ko on your part, ito yung way ng pag-healing mo. Parang para sa'yo, okay na, hindi na natin kailangan pa mag-usap pa. Pero feeling ko kasi sa person mo, kasi nga may nararamdaman din siya para sa'yo. Gusto niya kahit papano yung maging, parang makaramdam siya na okay ka sa pag-iwalay ninyong dalawa. Kumaga, hindi ka galit, concern siya kung ano nang mangyayari sa'yo, ano nang gagawin mo or anything. So, parang gusto niya siguro na makita na pareho kayo okay sa desisyon na nangyari. Pero, ikaw parang hindi mo na lang siya kinausap. Parang, ito na to, closure na to, wala nang dapat pag-usapan pa. Kasi feeling ko sa side mo kasi, ito yung way ng healing mo. Parang para saan pa na kailangan pa mag-uusap. Ulit, para saan pa kailangan pa ng mga paliwanag kung maghiwalay lang din naman. So, kasi feeling ko merong either family involved dito sa relationship niyo. And yun na nga, the cycle has already ended dito. And I can see here on your part, parang gusto mo na din magpatuloy na mag-move on. Kaya lang, syempre nagalit ka. Masama yung loob mo kasi naramdaman mo na parang ginawa ka lang tanga ng person na to. Parang either pinaglaruan ka na or ginawa ka lang tanga. So, kahit pa na ano pang paliwanag niya. Sorry. Excuse me. Kahit ano pang paliwanag niya. Parang pala sa'yo nasaktan ka. Kasi syempre mahal mo siya. Ayaw mo yung parang maghiwalay kayo sa totoo lang. Kaya lang, ito na nga yung desisyon para sa'yo. Okay, kung yun yung gusto mo. Pero, hindi mo na siya kinausap kasi nagtatampo ka. See? So, siya naman nag-aantay lang talaga siya ng right time na makausap ka kasi he feel the same way or she feel the same way. Mahal ka din niya. Kaya lang kailangan talaga kailangan talaga na maghiwalay. Kaya nga sinabi niya dito, alam kong niloko kita pero ayokong mawala ka. So, parang gusto niya na kahit hiwalay na kayo, friends pa din siguro kayo. Gusto niya siguro na kahit hiwalay na kayo is like, kahit sa social media man lang, nakikita kanyang okay ka. Kasi parang, gusto niya makikita niya sa'yo yung safe ka. Na hindi, wala kang gagawin sa kahit anuman sa paghiwalay ninyong dalawa. So, let's see. Bakit ba kayo naghiwalay? Other than, hindi pwedeng ipagpatuloy to. So, baka may family involved dito. Bakit? Ano pa reason kung bakit kayo naghiwalay? Possible sign, Pisces, you are here. Sagittarius or Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus. Dahil nga nagkipag-ayos na siya sa asawa niya, could be, or sa kinakasama niya, nakipag-ayos na siya dito, nag-move forward na siya towards there. Parang nangako ata siya. Nangako siya doon na ayusin na niya talaga. So, parang sa isa sa pangako niya, yung magkipag-iwalay na talaga sa'yo. So, kasi kailangan niya na ng changes sa buhay niya with his family could be. Pero hindi talaga siya nakakatulog sa gabi dito thinking about this. Parang sobrang gulo ng pag-iisip niya dito about sa mga nangyayari. Because I can see here na hindi mo talaga siya kinausap. You gave this person a silent treatment because you're listening to your ego. So, hindi mo na siya kinausap pa. Ang gusto niya kasi talaga, siguro in a way na gusto niya din na kahit ganito man yung nangyari sa inyo, may kahit pa paano may communication pa kayo, kahit friendship man lang, pero ikaw hindi ka napapayag, ayaw mo na ng ganun. Kasi clear naman na sa'yo, na may ganito, ito na yung desisyon niya, baka pagpapayag ka pa, pagsisinungalingan ka lang ng person na to. Kasi ikaw nga mismo, nakakaramdam ka na ginawa ka lang ng tanga, na he betrays you during those time. But your person feel the same way, minahal ka niya. It doesn't mean na minahal mo siya at siya pinaglaruan ka lang niya. No, he feel the same way or she felt the same way.
So, tignan natin, ano ba talaga nararamdaman ng person na to para sa'yo. So, I can see here, Cancer sign. You might be dealing with as well. Sun, Moon, Rising, Venus, or Capricorn. I think Cancer sign. So, ano ba yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? See? Mahal ka niya. Totoo, nagmahalan talaga kayong dalawa. Totoo yan. And, nagkagulo lang talaga. Yung naramdaman niya na parang nung time na komplikado na yung sitwasyon. Siguro nung time na nagkaroon na ng clarity about this, nung sinabi niya na siguro na alam mong hindi pwede ang pagpatuloy pa ito, and nagsusorry siya sa ginawa yung panloloko sa'yo, pero sa totoo lang ayaw naman talaga niya na mawala ka. So, nasa point din ng ganun. So, there's a possibility also na nung nalaman mo, pwedeng ganito din yon, nung nalaman mo na may asawa siya, ayaw niyang mawala ka, gusto niya mag-continue pa din kayo, try niyang i-manage yung situation pero hindi ka na pumayag. And, nung time na yon, umalis ka, hindi ka na nakipag-usap sa kanya. So, nakaramdam siya ng coldness dito from you. Yun yung naramdaman niya sa'yo. Kasi hindi mo na siya kinausap eh. You gave this person silent treatment. So, meron siyang feeling ngayon na magpapatuloy na lang talaga siya in moving forward sa buhay niya. Pero gumugulo to sa isipan niya talaga, ikaw. Gumugulo ka sa isipan niya. Kasi, kahit pa paano, gusto niya talaga sana na maayos kayo ulit. Pero para sa'yo, this is already farewell. Could be, this is already closure. You leave this person behind. Yun na nga, hindi ka na nagparamdam sa kanya. Dahil nasaktan ka din. So, parang nakaramdam din siya dito na baka yun nga talaga yung naisip mo na niloko lang talaga siya. Though, yeah, inamin niya naman eh. Inamin niya naman na niloko ka niya in a way na tinago niya sa'yo yung totoo. But then, yung nararamdaman niya para sa'yo is daw same sa naramdaman mo. Kung minahal mo siya, minahal ka din niya. So, ikaw, ano yung nararamdaman mo ngayon? So, I can see here Virgo, Leo, Cancer. So, you might be dealing with, okay? So, ano naman yung naramdaman mo para sa person na to, sa mga nangyayaring ito? Namimiss mo siya sa totoo lang. So, namimiss mo siya pero dumating kasi sa point na naipit din ka din sa sitwasyon. Parang feeling ko, nung time na inamin niya na may asawa siya or may kinakasama siya or may pamilya siya, nung time na inamin niya, naging cold na kayo kahit may communication pa. Until sa nakapag-isip-isip ka na dito na parang mahirap mo na siyang pagkatiwalaan. So, naipit ka pa sa sitwasyon. Parang gusto mo ba i-continue though, parang hindi na. Pero nakita ko kasi dito, nagplano ka, nagdesisyon ka. Nag-decide ka talaga dito na putulin na to. Or yeah, nag-decide ka na talaga dito na putulin na to. Kasi yung person mo, hindi naman siya kumigib up eh. Nandyan pa rin siya kahit tumating sa point na nalaman mo yung totoo. At ikaw yung na-confused dito. Nakaramdam ka na sobrang confused. Sino ba sa amin dalawa or something, and nakaramdam ka na niloloko ka lang talaga. So parang nagplano ka dito kung anong gagawin mo. Until sa nagkaroon sa'yo ng clarity dito na hindi na magiging masaya pa to. So parang it's so unfair na, you know. Kaya hindi mo na, until sa hindi mo na siya kinausap, until sa di mo na, lumayo ka na lang. Parang, you gave this person silent treatment na lang. And, see? 5 of Cups. So, parang, nalungkot, parang nagsisi ka, parang andun ka sa point na nagsisi ka kung bakit ka
pumasok sa ganitong relationship. Nagtampo ka talaga. Nagtampo ka in a way, kaya hindi mo na siya kinausap. Yun yung naramdaman mo talaga. So, parang feeling mo kasi, people can judge you on who you are sa napasok mong relasyon. And you don't want it. So, you might have, Scorpio in your chart. You might have, Gemini in your chart or Aries in your chart, okay? Check your placements. So, pwede din itong mga cross-watchers, pwede sa inyo to. So, let's see kung ano yung pwede mangyari this month of June sa mga nangyayari sa inyo ngayon. Ano yung pwede mangyari this month of June? This month of June. Ang dami kasi. Wait lang. Hindi ko na i-cut yung video. Let it be. So, ano yung pwedeng mangyari this month of June? If I follow you and I could lose everything. See, parang feeling ko this is you who are talking. Or, no, this is your person. Yeah, this is your person kasi ito pala ikaw. So, this is your person. Wait lang tayo. Let's see. Return, second chance, opportunity, making amends. Let's see. Seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third-party interference. Ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Possible na gusto niya sabihin sa'yo this month of June or in the near future. Napagtanto ko na ikaw talaga ang mahal ko. Oh. Patay tayo dyan. So, ang nakikita ko dito kasi, Pisces, di ba sabi ko, mahal ka niya, alam niya nagmamahalan kayong dalawa. Ano kasi dito, bumalik to siguro, itong person na to. Like, trinay niya talagang kausapin ka. Like, trinay niyang hanapin na way na makapag-usap kayo ulit. Kasi kahit ikaw naman, may nahal mo siya, na-miss mo nga siya eh. Nami-miss mo siya. Kahit na dumating sa point na hindi mo siya kinausap, you gave this person silent treatment. Dahil nga nagtampo ka, nagalit ka sa mga nalaman mo. I think you give way as well na to talk to this person or for this person to talk to you. And I can still see that you are coming back again. Might be magkakabalikan kayo this month of June or in the near future. Because mayroong return, second chance, opportunity, making amends, plus may seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. So, and this person is like, napagtanto niya na ikaw talaga yung mahal niya. Kaya hindi kanya kayang mawala, kaya bumalik talaga siya sa'yo. But then, however, sa other side ng kanyang head is, if I follow you, I could lose everything. So, pwedeng mawala talaga yung family niya. Kung sakaling ipagpatuloy pa talaga itong relasyon na to. But then, I think, ang nangyari dito, tinago. Patago tong relasyon ninyo, itong pagbabalikan ninyo. Still, patago pa din naman kayo dito eh. And patago pa din to. So, remember, this could be a vice versa. This could be the cross-watchers, or this could be you, Pisces. Ano yung pwedeng mangyari? Or pwede itong mga asawa ng Pisces, okay? Pwedeng story to ng inyong mga asawa.
at napunta kayo dito, napanood ninyo baka Pisces yung asawa ninyo. Anyway, so ano yung pwede mangyari this month of June? See, may decision ako nakikita talaga dito, and I think wala pa din talagang mangyayari. There's a possibility magkakabalikan talaga kayo kasi mamimiss nyo yung isa't isa, mamimiss kanya, mahal nyo yung isa't isa. So, possible na hindi ganun kadali magkakabalikan talaga kayo ng person na to. So, but then, in a short way, na short term, magkakaroon pa din talaga dito ng decision na maghiwalay. Kasi nandito. Separation. So, hindi ko lang alam kung nakikita sa card. I don't know. This is the separation. I will try my best to check. Hindi ko kasi nakikita yung phone. So, there's a possibility of separation. And parang kahit pa maglalakas loob kayo na i-fix itong problem niyo, mauwi at mauwi pa din talaga kayo sa separation. Possible na ito pa din yung person na to. Yung person mo pa din ang gi-give up dito sa relationship niyo. Kasi parang maiisip niya kasi dito na, sabi nga niya dito, if I follow you, I could lose everything. So, kung pagpatuloy pa natin to at siguro na aabot na sa point na gusto mo na talagang magseryoso kayo, gusto mo na siya yung pipiliin mo. I mean, ikaw yung pipiliin niya. Eh, doon siya napag-isip-isip niya yun na kung ikaw yung susundin ko, kung decision mo yung susundin ko, syempre mawawala to. So, itong family niya, of course. Kaya, may decision pa din dito from this person to cut it off. And, possible na, kasi mahirapan siya dito eh. Dadating talaga sa point na hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya sa inyo. So, abot sa point na mag-aaway kayo ulit. Mag-aaway kayo hanggang sa mapagod na naman yung person mo. Until sa... Kasi feeling ko dito kasi you will going to show your power here na gusto ko ako yung masusunod. Ito yung gusto ko. Tayo na. Gawa ka ng paraan para maghiwalay kayo. Parang ganon. Pero parang hindi kaya gawin yun ng person mo. Because this person will going to cut it off. Again. Kahit pa siguro na mapagtanto niya na ikaw yung talaga yung mahal niya. Possible na madami pa din mangyayaring unsureness sa kanya. Okay, madami pa ding kumbaga mangyayaring away sa relationship ninyo. Madami pa din mga unsureness. So, parang may mga pains pa din dito. And tiredness of you waiting for this person kung kailan niya ba tutuparin yung pangako niya. So, possible ito hanggang sa ma-realize mo din na wala talaga mangyayari sa relasyon natin. Kahit pa siguro magkabalikan kayo, sabi natin mga ilang buwan kayo magkabalikan, ilang buwan kayo magsama ulit, na akala mo na yun na nga talaga. So, pero abot pa rin sa point na maghiwalay at maghiwalay pa din kayo kasi parang hindi papayag yung person mo na totally iiwan niya na yung family niya. So, yun, Pisces. And I can see here sign Pisces, you might be dealing with Leo. Also, as I said earlier, Aries. I can see also Libra, Gemini, Aquarius, or Libra. Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless.